Pinapadalahan sila ng sakit ng Diyos. Pinapadalahan sila ng tagutom ng Diyos. Pinapadalahan sila ng pandemya ng Diyos. Pinapadalahan sila ng sakuna ng Diyos. Lahat ng mga salot, pinapadala ng Diyos para sila ay tatawag sa Diyos. Amen. Dahil kapag ang tao na may problema, tatawag yan sa Diyos. Amen. Kahit sabihin natin wala yung relasyon sa Diyos, tatawag yan sa Diyos. Dahil masama man o mabuti, nakakilala sa pangalan ng Diyos. Amen. Kaya ang gusto ng Diyos, hindi mo lang siya dapat kilala, kundi meron kang relasyon sa Kanya. Di ba ang isang pamilya kailangan ng relasyon? Kailangan ng relasyon dahil pag walang tamang relasyon, nawawasak ang pamilya. Amen? Amen. Kailangan ng tamang relasyon. Kailangan yung pagkaunawaan. Dahil ang pamilya hindi tama ang relation, mawawasak yan. Mawawasak yan. Kaya nga, pinapaunawa ng Diyos ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita. Dahil kapag sa tayo na maunawaan mo, magkakaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos. Amen. Kapag naunawaan mo ang nais ng Diyos na mababasa mo, magkakaroon ka ng relasyon sa Kanya. Amen. Pag sinabing may relasyon ka sa Diyos, yung hindi ka dapat gawin ay hindi talaga dapat gawin. Kasi may relasyon ka na sa Kanya eh. Hallelujah. Diba? Pag sinabi pa ng asawa ko, huwag mong gawin yan. Diba? Baka mag-aaway lang tayo. Diba? Huwag mong ibili sa mga yung pira na yan, huwag mong ibili sa mga bagay na hindi naman pakikinabangan. Kasi bili mo na lang ng pagkain para sa anak natin. At yun ay sinuway pa rin ng isa. Ano mangyayari sa relasyon? Kapag yung isa ay hindi nagpapakubaba, ano mangyayari? Mawawasak, magkagulo ang pamilya. Kaya maraming pamilya ngayon na broken, nawasak. Bakit? Dahil hindi maganda ang samahan, hindi maganda ang relasyon.